Sa ating pong pananampalatayang Katoliko, meron pong tatlong haligi. No, importante po ito sa atin. Ano po? Down lang po yan. Una, yung banal na tradisyon. Ay, alam niyo yan. May tradisyon. Ano po ba ito? Ito yung mga the oral teaching practices and doctrine passed down from the apostle. Ito yung mga bukang bibig. Ito yung salin-salin. No? Na simula pa, pagkatapos ni Kristo, ipinasa nila. Isinyer nila. No? Sa mga taong binapahayagan nila ng mabuting balita. Wala pang Bible yan. Pangalawa po, the sacred scripture. After 320 years, doon pa lang po nagkaroon ng Bible. No? The written word of God contained in the Bible. At Katoliko, yung nag-compile nun, no? Nag-canonize nun. No? So yun. No? Nagkaroon ng Bible after 320 years. No? Kasi nagkakaroon na ng ganon. Tapos, yung magisterium. Yung magisterium po, sila naman yung authorized. Sila yung buong magisterium, sila San Pedro, di ba? Siya yung unang naging papa, yung mga sumunod. No, ito yung mga aral ng simbahan. The leading teaching authority of the church. Kasi tanging ang simbahan lamang ang mayroong tamang pagpapaliwanag, no, kung ano yung nakasulat doon sa scripture. Kasi pag hindi galing sa simbahan at sarili mo lamang interpretasyon, maliligaw na. Consisting of the Pope and Bishop which interpret and defend the faith. Okay? No? Kumbaga, para itong bangko na may tatlong pangha. No? Kung simbahan. Una, yung ating scripture, yung ating Bible, yung tradisyon, yung pamana, no? Yung ito po ay lahat biblical, nakasulat sa Bible, no? Kaya sabi kasi ni Apostol Pablo, matuto kayo sa amin ilang sa bagay na nasulat kung isa ang mga sinabi namin na narinig nyo mula sa amin. No? Tapos yun yung sacred tradition, tapos yung magisterium. Okay? Bakit? Napaka-importante yung tatlo na yan. Kasi kapag nawala ang isa, hindi ito magkakatayo. Amen? Amen. Kailangan magkakaugnay sila. No? Ngayon, ano ba ang sabi ng ating simbahan tungkol sa ebanghelyong ating binasa? Okay? May paliwanag ng simbahan. Ano sabi nila? Sabi niya ni Saint Ignatius ng Antioch, isa sa unang father of the church, sabi niya, yung ebanghelyo daw po natin ay hindi isang kwento. Hindi ito isang kwento. Ito ay realidad. Ito ay totoo. Ito ay nangyayari ngayon. Ito yung nangyayari noon. This story is not a story. It is reality. Bakit? Kasi totoong may impyerno. At kapag nandun ka sa impyerno, wala ka ng pagkakataon para makaakyat pa dun. Amen? That is a reality. Wala ng pagkakataon para makaakyat ka sa langit. No? Kung patitignan po natin yung pinagkukwentuhan, siguro marami ilan din sa inyo, ganun din yung mga kwento. Kung ano yung meron yung mahirap at kung ano yung meron yung mayaman. Diba? Pero kung titignan natin, bilang isang tao, ano bang pananampalatayang meron ka? What faith that you have? Anong pananampalatayang meron ka? At sa faith na yun, what things that you do? Ano yung bagay na ginagawa mo? Kung meron kang pananampalataya
gayon na ginagawa. Kaya hindi pwede yung faith lang eh. Kasi pag faith lang, hindi ka ililigtas na. Kailangan meron kang ginagawa. Ang pananampalataya, walang gawa ay patay. Faith alone is dead. You need to work for it. Kailangan mabuti kang tao. Kailangan meron kang tinatawag na mercy and compassion. Meron kang awa. Meron kang pagmamahal. Kahit na mayaman ka. Kasi mas kailangan mo, mas kaya mong ibigay ko. Dahil meron kayo. No? Di naman tayo naniniwala dito na lahat ng mayaman ay mapupunta sa impyerno. Amen? Diba? Wala namang ganun. Pero kung tao ka na wala kang habag sa kapwa mo, kung wala kang awa sa kapwa mo, wala kang pagmamahal sa kapwa mo, hindi ka na makakapunta doon. At ang tanging meron si Lazaro, no, yung kalagayan niya, kahit yung sugat na tinakain na ng aso. No? Ano lang meron siya? Pag-asa. Na sana, pagkatapos ng buhay kong ito, uli na kami doon. Mag-iba naman pagdating doon. At ano nangyari? Sinulo siya ng mga anghel. No? Just imagine siya dating, yung napakahirap ka sa buhay, hirap na hirap ka, tapos susundin ka ng mga anghel. Nung nalaman ng mayaman na gano'n ang kailangan gawin, ang gusto niya, paalalahanan yung kanyang mga mahal sa buhay, amen? Pwede ba pasabihan yung aking ama at mga kapatid kung ano meron dito? Diba? Isang paalala ito sa atin. Sabi ko kanina, this is reality. Totoo na may impyerno. Tayong mga nandito na nananampalataya at nalalaman ang bagay na ito, dapat ipinagsasabi natin yun. Amen? Dapat ipinaliliwanag natin yun. Dapat unahin natin yung mga mahal natin sa buhay. Dahil alam mo, nakalulus-lulus yun. Amen? Kaya sila Ate Agnes, nagpaalalahanan yan eh. Di ba? No? Tayo po, pag nandito, sama natin yung mga kaibigan natin, ipaalala natin na mayroon pong mabuting balita hanggang nakikinig pa sila. Hanggang kaya pa nilang maniwala na si Jesus ay magliligtas sa kanila. Amen. Bakit? Sabi dun sa huli, yung pagpunta sa Pentateuch, si Moises, ipaalala mo yung mga nakasulat sa mga aral ni Moises. Ano ang ibig sabihin mo? This is about faith. No? This is about faith. Kailangan tingnan mo yung pananampalataya. Meron ka. Kailangan ipaalala. Kasi bakit? Sino ba yung taong namatay at muling nabuhay? Sino yung taong namatay at muling nabuhay? Si Jesus. Kahit na si Jesus, kahit na siya na muling nabuhay, kung sarado ang puso mo, kung lunod ka sa lahat ng kasakaman, ng kalayawan, lahat ng kayabangan, lahat ng kalayawan sa mundo, hindi ka makikinig sa Diyos na muling nabuhay. Kailangan pag-isipan. Hanggat nakikinig ng tao, may pag-asa siya yung mananampalataya. Amen? Papalad po tayo mga Katoliko. Bakit? Dahil
lilinisin tayo sa purgatorio. May mga mahal tayo sa buhay na patuloy na magdarasal para sa atin. Noon, pag ako'y nawala sa mundo, naniniwala ako hindi ako matidiretso sa langit. At ayaw ko na mapunta sa gobyerno. So, mas probably nasa purgatorio. Ano meron doon? Katulad ng kalagayan sa impyerno. Ako yan. Susunugin ka pa rin. Diba? Pero may pag-asa. At least doon may pag-asa. Hanggat may tao nagdarasal sa iyo. At isa ang charismatic sa mga tao nagdarasal sa mga impyerno. Amen. Palakpakan po natin natin.